Magandang gabi sa inyong lahat mga katropa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay ipinadala sa atin ni Rodel. Si Rodel ay isang pamilyadong tao, isang ama at isang negosyante. Sa unang tingin, normal at tahimik ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, ang isang simpleng routine ng kanyang umaga, ang pag-jogging sa sports oval at ang pakikipagkaibigan sa text sa isang estranghero ay naghatid sa kanya ng isang pintuan na hindi niya akalaing bubuksan niya. Dito sa kwentong ito, tatalakayin natin ang isang paksa na madalas ay iniiwasan natin pag-usapan ng bukas. Ang tinatawag na fluidity ng atraksyon ng isang tao. Bakit nga ba may mga pagkakataon na ang isang lalaking tuwid o pamilyado ay nakakaramdam ng matinding pananabik o atraksyon sa kapwa niya lalaki? Isang simpleng biro ba ito ng pagkakataon o isang pagpukaw sa isang bahagi ng sarili ng matagal nang natutulog? Kaya naman, ihanda na ang inyong mga kape, maupo ng komportable at sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ni Rodel na pinamagatan nating ang lihim sa likod ng oval. Dear Kuya Allen, tawagin mo na lang po akong Rodel. 28 taong gulang mula sa lalawigan ng Rizal. Isang araw, habang walang masyadong ginagawa dito sa aking munting negosyo, napadpad ako sa inyong channel at napagpasyahan kong isulat ang isang totoong karanasan na nagpabago sa pananaw ko sa akin sarili. Dati akong nagtatrabaho sa isang opisina sa Ortigas bilang isang regular na empleyado. Pero kamakailan lang, niyaya ako ng aking kapatid na magtayo ng negosyo. Nagdesisyon akong mag-resign upang pamahalaan ang isa sa 2 branch ng aming cellphone repair at accessory shop. Siya ang nasa kabilang branch at ako naman ang nakatoka dito sa isa. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, Kuya Allen, ako ay may taas na 5'8", medyo tisoy at may maayos na tindig dahil mahilig akong mag-jogging tuwing umaga. Sa aming magkakapatid, madalas nilang biro na ako raw ang pinakapogi. May asawa na rin ako at isang anak. Ang misis ko naman ay nagtatrabaho sa isang call center sa gabi. Sa madaling salita, tahimik at normal ang buhay ko bilang isang pamilyadong tao. Nangyari ang kwentong ito, mga 5 buwan na ang nakakalipas. Isang hapon, mag-isa lang ako sa shop habang nag-aayos ng mga paninda at nagre-reload ng mga cellular accounts. Biglang may pumasok na isang customer para magpa-load. Napansin ko kaagad ang lalaking ito. Maporma, matangkad sa akin, at may katawang banat sa gym. Moreno siya, may magandang ngiti, at napakalakas ng dating. Hindi naman ako madaling maakit sa kapwa ko lalaki, Kuya Allen, pero may mga pagkakataon na kapag sobrang lakas ng karisma ng isang tao, nakakaramdam ako ng kaunting inggit o paghanga. Isinulat niya ang kanyang numero sa aking notebook. Habang tinitingnan ko siya, naamoy ko ang napakabango niyang kulon na tila humahalimuyak sa buong shop. Pagkatapos kong maipasok ang load, nagpasalamat siya at umalis na. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ang aking loading phone.
Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nabasa ko. Thank you. Nice meeting you. Nagulat ako. Akala ko ay may nagtitrip lang. Dahil wala naman akong ginagawa, sinagot ko ito ng, "Who's this?" Agad siyang nag-reply, "Yung nagpa-load kanina." Doon na nagsimula ang isang simpleng palitan ng text na hindi ko akalaing hahantong sa isang malalim na pagka-curious. Halos isang linggo kaming araw-araw na nagkaka-text. Masarap siyang kausap. Maayos ang mga pananalita. At nalaman kong isa pala siyang guro sa isang malapit na paaralan dito sa amin. Dahil naging komportable na ako, nabanggit ko sa kanya na ako ay may asawa at anak na. Sa kabilang banda, sinabi niya na mukha naman daw akong mabait kaya gusto niya akong maging kaibigan. Isang gabi, nag-text siya ng isang bagay na nagpatigil sa akin. Sana magkaroon tayo ng chance na magkakwentuhan. Ang sabi ko naman, walang problema. Daan ka lang dito sa shop kapag may oras ka. Ngunit ang sagot niya ay kakaiba. In a more private setting sana. Doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba at pagdududa kung ano ba talaga ang intensyon niya. Iniwasan ko muna siyang i-text ng ilang araw dahil pamilyado akong tao at ayaw ko ng anumang gulo. Dahil gabi ang trabaho ng aking misis, ako ang nag-aayos sa aming anak sa umaga para makasakay sa school service. Pagkaalis ng anak ko, pumunta ako sa local na sports oval para mag-jogging bago buksan ng shop. Isang umaga, habang nag-iikot ako sa oval, laking gulat ko nang may biglang sumabay sa aking pagtakbo. Siya yung guro na nagpa-load sa akin. Dahil wala silang pasok nung araw na yon, naisip raw niya na mag-ehersisyo muna. Magkasabay kaming mag-jogging sa loob ng isang oras. Maganda ang kanyang endurance at halatang alaga ang katawan. Nang matapos kami, sinabi kong mauna na ako dahil maghahanda pa ako para sa shop. Ngunit pinilit niya akong sumabay sa kanya para mag-almusal dahil malapit lang naman ang bahay niya sa oval. Nagatubili ako nung una, pero dahil magkaibigan na kami sa text, naisip ko na wala namang masama sa isang simpleng almusal. 5 minuto lang ay nasa bahay na kami. Isang magandang single detached na unit sa loob ng isang subdivision. Mag-isa lang siyang nakatira doon. Kumain kami habang pareho pang basa ng pawis mula sa pagtakbo. Walang ilangan dahil pareho naman kaming galing sa ehersisyo. Matapos ang almusal, nagpasalamat ako at sinabing kailangan ko nang umalis para mag-ayos ng sarili. Nauuna siyang maglakad patungo sa pintuan habang sumunod ako sa likod niya. Huminto siya mismo sa tapat ng pinto. Kaya naman kailangan ko siyang lagpasan ng bahagya upang makalabas. Sa aking pagdaan,
Ewan ko kung aksidente o sinadya niya. Ngunit ang kanyang kamay ay biglang nadikit ng madiin sa aking shorts. Partikular sa aking sensitibong bahagi. Nagkatinginan kaming dalawa. Ramdam ko ang pamumula sa aking mukha dahil sa gulat. Habang siya naman ay nanatiling kalmado. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, ginawa niya muli ang paghaplos ng mas malinaw at mas madiin. Tol, wala namang ganyanan. Ang sabi ko, sinusubukang maging seryoso pero ang totoo ay nakaramdam na ako ng matinding pananabik at kakaibang kuryente sa katawan na hindi ko pa naranasan noon. Napangiti lang siya. Okay lang kung ayaw mo. Imbis na lumabas ako ng pinto, ang nasabi ko na lang ay, nakakaya, pawisan ako. Pareho kaming natawa sa naging sagot ko. Dahil alam naming dalawa na yon ay isang hudyat ng aking pagsang-ayon. Bumalik ako sa sala at naupo sa sopa habang mabilis niyang isinara ang pinto ng bahay. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Lumapit siya sa aking harapan at dahan-dahang hinubad ang aking basang t-shirt. Kabadong-kabado ako dahil unang beses kong hahayaan ng isang kapwa lalaki na gawin ito sa akin. Sa tindi ng aking pananabik at excitement sa kung anong susunod na mangyayari, ako na mismo ang nagbaba ng aking shorts. Doon ay tuluyang kumawala ang aking pagkalalaki na parang bakal dahil sa tension. Nagulat siya at napangiti. Tinitigan ito ng may paghanga bago tuluyang alisin ang aking sapatos upang iangat ang aking mga binti. Pagkatapos ng lahat, kumuha siya ng basang tuwalya at dahan-dahang nilinis ang aking katawan habang ako ay nakahiga pa rin. Hinang-hina at naghahabol ng hininga. Nang mag-ayos na ako ng sarili para umalis, hiningi niya ang aking paloob bilang isang souvenir. Hindi na ako nakatanggi dahil sa kakaibang samahan na nabuo sa amin sa loob ng ilang oras. Nagpasalamat ako sa kanya bago lumabas ng pinto. Ngunit sinabi niyang siya ang mas dapat magpasalamat sa akin para sa pagkakataong yun. Hanggang sa makarating ako sa aming bahay at pumasok ako sa aking shop. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa ko ang bagay na yon sa isang kapwa lalaki. Hanggang ngayon, Kuya Allen, textmate pa rin kami. Madalas niyang sabihin na gusto niyang maulit ang nangyari. Pero dahil sa abala namin mga schedule, ay wala pa kaming bagong pagkakataon. Pero sa totoo lang, may posibilidad na pagbigyan ko sa muli kapag nagtugma ang aming mga oras. At diyan nagtatapos ang lihim na kwento ng ating katambay na si Rodel. Grabe, napakainit, puno ng tensyon, pero higit sa lahat, isa itong kwento na nagiiwan sa atin ng napakaraming tanong at pagninilay-nilay. Ano nga ba ang aral na maaari nating makuha sa karanasang ito ni Rodel
at ng kanyang kaibigang guro sa likod ng oval. Una sa lahat, ipinakita ng kwentong ito na ang tao ay hindi simpleng itim o puti pagdating sa atraksyon. Ang tawag ng marami dito ay sexual fluidity o situational curiosity. Si Rodel ay isang pamilyadong tao. Mahal niya ang kanyang asawa at anak. Ngunit sa ilalim ng tamang sitwasyon, ang init ng panahon, ang pagod mula sa ehersisyo, ang lakas ng karisma ng kanyang kasama, at ang madiing haplos, ang kanyang katawan ay instinct na tumugon. Hindi ito nangangahulugan na agad na nawala ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kundi nagpapatunay lang ito na may mga pagkakataong ang pagnanasa ng tao ay nagiging mas malakas kaysa sa ating mga nakasanayang prinsipyo. Bagamat nagsimula ang lahat sa isang mapangahas na kilos ng kanyang kaibigan, mapapansin natin na nagkaroon ng mutual understanding o pagpapasya sa pagitan nilang dalawa. Noong sabihin ni Rodel na nakakahiya ang pawis ko, ito ay naging hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa anumang uri ng pagkikipag-ugnayan, babae sa lalaki, lalaki sa lalaki, o anumang kasarian, napakahalaga na ang dalawang panig ay komportable at payag sa nangyayari. Ang paggalang sa espasyo ng bawat isa ang nagiging dahilan kung bakit ang isang karanasan ay nananatiling maganda sa memorya at walang nauuwi sa pagsisisi o gulo. Ngunit bilang inyong Kuya Allen, kailangan ko ring magbigay ng paalaala at babala. Si Rodel ay may asawa. Ang pagpasok sa ganitong uri ng lihim na gawain ay may kasamang malaking panganib. Ang tiwala kapag nabasag sa loob ng isang pamilya ay napakahirap ng buuin muli. Kung ang pananabik sa sandali ay hahayaan nating maghari ng paulit-ulit, maaari nitong malagay sa panganib ang tahimik na tahanan na matagal nating iniingatan. Masarap ang bawal, ika nga. Pero lagi nating itanong sa ating sarili, handa ba nating itaya ang lahat para sa ilang minuto ng sarap? Kayo mga tropa, ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ni Rodel? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, nung umagang iyon sa loob ng sala, tatalikod ba kayo at lalabas ng pinto? O magpapadala rin kayo sa init ng sandali? I-comment nyo ang inyong mga opinion at reaction sa ibaba nang may paggalang sa bawat isa. Salamat sa pagtiwala, Rodel, sa pagbabahagi ng inyong kwento dito sa ating channel. At sa inyong lahat na patuloy na nakikinig gabi-gabi, maraming salamat. Huwag nating kalimutang maging totoo sa ating sarili. Pero huwag din nating kalimutan ang mga responsibilidad na hawak natin sa ating mga kamay. Hanggang sa muling pagbabahagi ng kwento at aral, ito ang inyong Kuya Allen, ang inyong katambay at kakwentuhan sa bawat gabi. Mag-iingat kayo palagi at magandang gabi sa inyong lahat.